Hello everyone, mayroon akong ibigay sa inyo tutorial about sa mga logos na bawal at saka mga stitching. Ano ba yung stitching at saka mga bawal na logos at saka mga watermark. So ngayon, sundan nyo lang ang aking tutorial. So una, pupunta ka sa inyong profile at saka page. No? Pangalawa, pindutin nyo po ang inyong professional dashboard. After sa professional dashboard, makikita nyo, pag pindot nyo, makikita nyo yung weekly progress. Doon sa baba ng pangalan nyo. And then after sa weekly progress, punta kayo sa monetization, makikita nyo. And then after monetization, doon na makikita nyo yung page status. Pindutin nyo po yung page status and then punta kayo sa recommendation. After recommendation, doon nyo makikita ang learn about original content. No? Ang pag-usapan natin kasi doon, original content. Kaya kasama doon ang mga logo, watermark at saka stitches. Doon nyo makikita din yung stitches. Ano ba yung ibig sabihin ng stitches? Then, pag nakita nyo na yung learn about original content, pindutin nyo po yon. So doon mag-i-start yung mga katanungan, no, na understand original content, what is original content, and then what does meaningfully enhancement or mean, no, ang ibig sabihin. Tapos, what is limited originality? So doon natin pag-usapan sa what is limited originality. Doon kasama ang watermark, logo, at saka stitches, no? So ngayon, sundan niyo po ako. So ang pinag-usapan dito, yung sinasabi nilang mga logo, no? Logo, no? Kasi ang daming kaguluhan ng logo, mga logo ng mga team. Hindi ayon ang ibig sabihin. Ibig sabihin, yung logo na sinasabi ay, halimbawa, yung isang company, no, may pangalan siya, may logo siya doon, kinuha mo, kinopya mo at nilagay mo sa wall mo or nilagay mo sa yung profile na yun ang ginawa mong profile. So, ibig sabihin nun, copyright yun. Pangalawa, logo ng Facebook. Bakit gagamit ka ng logo ng Facebook na hindi ka naman owner ng Facebook, no? Hindi ka naman empleyado ng Facebook. So, ibig sabihin, copyrights din yun. Mayroon siyang tinatawag na copyright infringement, no? Hindi ka authorized gumamit nun. Tapos pangalawa, yung mga logo ng mga branded products, hindi mo kailangan, no? Mga logo ng mga damit o mga brand ng mga damit, brand ng sapatos, at iba-iba pang mga item na brand na hindi mo kailangan na gamitin. So, kapag ginamit mo yon, hindi siya ibubos, limited ang makakita, limited ang pag-spread sa mga different social platform, no? So kailangan maingat kayo, hindi niyo gamitin. So ang iba kasi pag sinabing logo, nagkagulo-gulo na, uy bawal nito, gawin ito. Ang mahirap dito kasi yung nakikinig lang tayo, hindi tayo nung nagre-research. So ngayon ni-research ko ng mabuti. Ginugol ko pa kung ano ba yung mga bawal. So yun nga ang na-research ko. Tapos pangalawa, huwag kayong gumamit ng mga watermarks, no? Katulad ng TikTok, no? CapCut, no? Na sa videos nyo may nakalagay doon na naiwan na CapCut pa, no? Pangalawa, sa watermark, mga videos nyo galing sa TikTok, dinala nyo doon. So doon pag post nyo, nakalagay doon ang pangalan ng TikTok sa inyong video. So bawal siya kasi ibang platform yon, no? Hindi siya hawak ni Facebook na platform, no? Pangalawa, yung tinatawag na stitching. Bawal pala ang stitching. Halimbawa, nanood ka ng video tapos habang nag-roll yung video na yun at ginawa mo siyang reel, so nagiging dalawa yung video, itong video at saka ikaw na video, bawal yan. So hindi nyo napapansin na ang video nyo na ginawa nyo ay hindi siya nagbubos, hindi siya nilagay sa iba-ibang mga platform ng social media dahil stitching siya, no? So dapat ang gagawin nyo yung video na madali ma-distinguish. Pangalawa, yung kaakit-akit sa mga tao, yung may natutunan ng tao, na-inspire ng mga tao, ganon. So yun, so yun lang isturo ko sa inyo. So ngayon alam nyo na ngayon ang ibig sabihin ng mga logo na sinasabi, no? Mga branded na
hindi natin kailangan kopyahin kasi makapirights tayo, no? Yun siya. So, ito yung i-con ko sa inyo. So, ngayon, alam nyo na ngayon, huwag kayo magkagulo, kundi ang mainam gawin nyo ay i-research, no? Tingnan ang mga tools ni Facebook para malaman nyo, para ma-update din kayo. Hindi lang tayo nang nakikinig, hindi lang tayo na kumukuha, kundi ikaw mismo ang mag-research sa iyong sarili kung ito ba ay tama o mali. Ayan. So, ngayon alam mo na, kaya follow and share.